Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano or si ADA. Kung saan ang sabi po rito ay Cardano reclaims December highs as price hints at an upcoming big news. Kaya ayan, si Cardano raw or si ADA, ang kanyang presyo ay muling nakabalik sa pinakamataas nitong inakyat na presyo nitong nakalipas po na buwan ng December or Disyembre. At yung kanyang pag-angat raw sa presyo na ito ay nagbibigay raw po ito ng isang palatandaan na may isang paparating na malaking balita na yan, malaking mukhang isa itong napakalaking magandang balita para kay Cardano. At ayan, atin pong aalamin kung ano nga ba yung malaking balita na yan. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay the price of Cardano or ADA has reached the same levels as it was last in December, hinting at a possible big news on the horizon. Ayan. Muling nagawang akyatin ni Cardano ang pinakamataas po niyang nakamit na presyo nitong nakalipas na buwan ng Disyembre. At ito raw ay nagbibigay ng pahiwatig na posibleng meron daw nalalapit na isang malaking balita dito. The recent crypto market rally triggered by Bitcoin has led to a significant spillover into altcoins. Cardano or ADA has been one of the biggest beneficiaries, gaining 18% in the past 7 days and 24% on the monthly chart. Ayan, yung pag-angat daw po kasi nitong si Bitcoin ay nakaapekto po ito sa karamihang mga altcoins. Yan, ito po ay hinatak niya yung ibang mga altcoins paangat. At isa po itong si Cardano ang nagkaroon ng benefit dito. Ayan, or siya ay isa sa mga nakaranas sa paghatak ni Bitcoin sa kanyang naranasang pag-angat sa presyo nitong mga nakalipas na araw. Kaya yan, si Cardano ay lumago po ng 18% nitong nakalipas na 7 araw at 24% naman dito sa kanyang monthly chart. The surge has pushed ADA close to price levels last seen in mid-December 2023. At At the time, ADA reached a peak of 0.66 only to meet strong resistance that dropped it to the 0.466 low by the end of January. Kaya yan po yung kanyang naging performance nung kalagitnaan po ng buwan ng December. Ayan, nitong nakalipas po na taon na 2023 ay nagawa po niyang umakyat sa mataas na presyo na 0.66 or 66 cents. Kaya ayan, ngayon ay si Cardano ay bumangga po sa isang napakatigas na resistance. Kaya ayan, nung nagawa po niyang akyatin ang 0.66 na ito ay bumangga po siya sa isang napakatigas na resistance or harang. At ang kasunod nito ay bumagsak po siya sa presyong 0.466. Yan. Pagsapit po ng katapusan ng buwan ng January. However, the cryptocurrency has made a strong comeback, reaching as high as 0.6375 in the past 24 hours. Kaya ayan, nitong nakalipas lamang na 24 oras ay muling nagbabalik itong si Cardano at muli po niyang inakyat ang presyong kanyang nakamit nitong nakalipas na kalagitnaan ng buwan ng December taong 2023. At siya na po ay naglalaro sa presyong 0.6375. With this recovery, ADA has broken above the minor 0.62 resistance zone. Nonetheless, the altcoin has to convincingly close above this range to convert the resistance to support and pave the way for higher numbers. Yan, si Cardano ay nabasag po niya ang isang minor resistance zone na nasa 0.62. At ayon po rito ay kailangan po niyang magsara yan sa ibabaw nito dahil
para ma-confirm yung breakout na ito. At kung pag na-convert yung breakout nito, ay yung resistance na kanyang binasag ay magiging support. Ayan. At kung pag nangyari yan, ay ito yung kanyang magsisilbing parang launch pad para makaakyat sa mas mataas na presyo. Ayan. Is big news coming for Cardano? Yan, meron nga ba talagang paparating na malaking balita tungkol dito kay Cardano? Market watchers expect such an outcome as Cardano's recent price action appears to be pointing towards investor speculation over potential market moving news. Kaya yan, mukhang yung mga market watchers, mga traders po yan, na laging nakaabang or nakatutok sa price actions ni Cardano. At ayon po sa kanila, dahil daw po sa pag-angat sa presyo ni Cardano, ay mukhang siguro ay baka may paparating na isang malaking balita na siyang naging dahilan kung bakit tumataas ang market price ni Cardano. Notably, ADA's 18% jump in a week points to a growing trend of accumulation among market whales. These whales typically fill up their bags in anticipation of a potential bullish report that could push an asset higher. Kaya yan, yung nakalipas daw po na paglago ni Cardano na nasa 18% ay dulot daw po ito ng mga malalaking mga investors o mga market whales, kung saan sila po ay bumibili ng maraming mga ADA tokens, or sila po ay nag-accumulate ng maraming amount ng ADA tokens para i-hold. Ayan, some argue that Cardano rally may merely be associated with the mini alt season that has seen most altcoins gain significantly. However, the crypto market sometimes follow a pattern where coins grow significantly in the build-up to landmark news. Kaya ayan, may mga haka-haka po rito na may mga nagsasabi na mukhang yung pag-angat daw ni Cardano ay posibleng ito ay may kaugnayan sa tinatawag po nilang mini alt season. Yung iba naman ay nagsasabi na malamang ay meron pong isang balita raw. May isang parang may isang nabubuong magandang balita na siyang parang nagdudulot ng impact sa paglago ni Cardano. Most times, the coin surges prior to the news reveal, only to struggle after the news hit the market. Analysts have not completely ruled out such a possibility for ADA given how quickly the recent increase has occurred. Kaya yan, yun nga lang ay dapat kung news daw ito or balita, kung dulot daw po ng balita yung pag-angat ni Cardano, ay dapat na ilabas na muna yung balita. Kasi sa kadalasan po ay mailalabas muna yung balita bago umangat ang market price ni Cardano or magkakaroon ito ng impact sa presyo ni Cardano. Yan po dapat yung nangyayari dito kapag isang balita ang nagkakaroon ng impact sa presyo. At ayan, sabi ng mga analyst ay malabo raw na mangyari na ang isang balita na hindi pa nailalabas ay nakakaapekto na kaagad sa presyo ni Cardano. Kaya ayan, ayon po sa kanila ay malamang ay may ibang dahilan kung bakit umaangat si Cardano. While there is no clear indication of the nature of the potential landmark development, the Cardano blockchain ecosystem has seen remarkable uptake in recent months, with DeFi TVL exploding by 645%. Kaya yan, wala pong nakakaalam or wala pong analyst ang yung yan, wala talagang ideya ang mga analyst kung bakit umaakyat or umaangat ang presyo ni Cardano ngayon. Kaya yan, siguro ay baka sa mga susunod na araw ay ayan, meron din po siguro ang maglalabas kung ano ang dahilan nito. Pero sa ngayon ay yan, wala pa tayong ideya kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit umaangat itong si Cardano.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.